Ito po mga kabunyog, mga kababayan, nagpasabog na po itong si Lisa Araneta Marcos. Boom, boom, boom. Dapat meron tayong sound effect dito, no? Ayun nga po, sa kauna-unahang pagkakataon, itong asawa, itong Bakit, tama ba Bakit? Sino bang Ilocano dito? Yung Bakit ni Marcos Jr., ang First Lady, di ba? Ng Malacanang, ay tumirada na po, nagpasabog ng bomba laban dito kay Sara Inday Takaw Duterte, di ba? Matindi po yan. Matindi po yan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagsalita si Lisa Araneta Marcos. Hindi na po laban lang. Hindi laban kila Kanor o sa mga kapatid ni Sara, kung hindi kay Sara Duterte mismo. Anong implikasyon yan, mga kabunyog, mga kababayan? Malalim po yan. Dahil ito, direkta na po ito na galing sa kay Lisa Marcos Araneta na may bahay ni Marcos Jr., di ba? Ang sabi talaga ni Lisa Araneta dito, mga kabunyog, mga kababayan. Ito po yung nasa balita naman ang sabi niya dito, bad shot na sa akin yan. Ay nako. Na bad shot ka na pala, Inday. Di ba? Bad shot na talaga si Inday Takaw dito kay Lisa Araneta. Masama pala talaga ang loob nung Ale. Bakit, di ba? Bakit masama ang loob ni Marie Luis Lisa Araneta Marcos. Nakalagay dito sa balita. She's a bad shot to me. This was how First Lady Marie Luis Lisa Araneta Marcos described her relationship with Vice President Sara Duterte Carpio. Ito po yung balita sa Manila Times di ba? Yan daw yan yung interview niya kay Tunying no, yung isang vlogger din. Sinabi dito, lagi naman daw mabait itong si Lisa Marcos dito kay Inday. Ikaw nga naman, Inday. Lagi naman palang mabait sa'yo si Lisa Araneta. Sabi ng kanyang mga dating kakampi, ang tawag nga nila kay Lisa Araneta ay, ano bang tawag nila dyan? Puting ahas ba? Sabi ng mga vlogger dati, di ba? Anyway, yun nga, sinasabi nga ng mga vlogger ng mga Duterte, ito naman daw talagang si Lisa Marcos ang nagpapatakbo ng Malacanang. So, talagang matindi po naman yung mga banat din kay Lisa Araneta, kahit kay Bongbong Marcos, ng mga Duterte vloggers. Di ba? Anong sabi po ni Lisa Marcos dito? I-quote natin Ito po yung sinabi ni Lisa Araneta Marcos. Sabi niya, bad shot na sa akin bad shot na sa akin. Bad shot na yan sa akin. I mean for me. Nasaktan ako because my husband will do everything to protect you, Araneta Marcos said, referring to President Ferdinand Marcos Jr. Ayan pa pala. Alam nyo nga naman, makikita nyo, in fairness. Itong si Bongbong Marcos, hindi pa naman to tumitirada ng direkta kay Inday Takaw Di ba? Hindi pa siya direkta tumitirada ng diretso kay Inday Takaw. Unlike, hindi katulad nitong mga pamilya ni Inday Takaw, nila Sara Duterte, na talagang ano na talaga ito nagdeklara na ng gera laban sa mga Marcos. Tinawag na pong bangag o adik, adik sa droga, bangag sa droga, itong si Marcos Jr., tinawag yan ni Kanor, ni Rodrigo Duterte, sa kanilang mga parali dyan sa Davao. Yang sila, kapatid naman niya, yang sila Baste, pinagre-resign na si Marcos Jr., di ba? So kahit si Polong Duterte, yung magkakapatid na Duterte, yang si Kanor Duterte, matindi po mga birada kay Marcos. Kahit yung mga aso nila, sila Harry Roque, sila Panelo, hindi na po tumitigil sa pagbira. Sa kabila niyan, kahit binibira si Marcos, kahit sa personal level, sinabi ng adik, hindi naman na tumitirada si Marcos Jr. dito kay Sara Duterte ng direkta.
Maliban na lang siyempre, yung mga ibang nasa Marcos administration, kagaya ni Romualdez, maliwanag yung galaw nila Romualdez. Di ba? Tinanggalan ng confidential pan si Sara Duterte. Kasi nabuking din na si Sara Duterte ay, yun nga, winaldas ni Sara Duterte yung 125 million. O, di nagtablahan. Pero si Romualdez lang yun eh. Ang pinaka-harsh, bago itong salita ni Lisa Araneta, ang pinaka-malupit na ginawa ni Lisa dyan ay yung ini-snub niya. Di ba? Sa maraming pagkakataon, nakita natin sa mga video, I think kagaya nung ihahatid ni Sara Duterte, si Marcos Jr., di ba? Diyan sa airport. Ay makikita nyo, si Lisa Marcos, hindi pinansin si Inday. Hindi niya pinansin si Inday. So, ano yon? Siguro tawag dito, kay Lisa Marcos, pagpapakita na lang yun ng pagiging sibil. O, di ba? O, hanggang dun sa level na yon. Pero until, ngayon nga, pumutok na tong si Lisa Araneta at binoljak na tong si Inday, na ikaw, Inday, ay bad shot ka na. Bad shot. Ikaw ay isa ng bulok na itlog o bulok na kamatis. Eh, bakit po? Ano ang sinasabi dito ni Lisa Araneta Marcos? O, ano bang dahilan? Oh, the First Lady admitted that she was hurt when Duterte Carpio attended a prayer rally in her hometown, Davao City, where her father, former President Rodrigo Duterte, publicly accused President Marcos of being a drug addict. Oh, you run together, right? Tumakbo daw kayo ng sabay. Oh, sama-sama kayong babangong muli. Oh. Pero, nung sinasabi daw ni Rodrigo Duterte, ng tatay niya, na si Marcos ay bangag, di ba? Sabi ni Canor, PI, meron tayong bangag na presidente. Talagang madiin pagkakasabi ni Canor Duterte. Ha? Ito daw si Sara Duterte, tumatawa pa. Eh, doon na napikon si Lisa Araneta. Kumbaga, tumatawang aso pa itong si Inday, ngiting aso. Eh, nakaka-insulto nga naman para kay Lisa Araneta kasi sinasabi lang dito, oh, you're going to laugh, is that right? Oh, di ba? You run together, right? Together we will rise again. Then you will go to the rally, calling your president bangag, right? You're going to laugh. You're going to laugh, is that right? Oh, even Lenny never did that. She said, referring to former President Maria Leonor Leni Robredo. Ang sinasabi ni Lisa, tinatawag na ngang bangag ng tatay mo yung aking asawa, na yung aking asawa, yung boss yan. In a way, ganyan ang ibig sabihin ni Lisa Araneta Marcos. Ikaw, Inday, takaw ka, boss mo pa rin yung asawa ko. DepEd Secretary ka pa rin. Sabay kayong tumakbo. At yung asawa ko, pinoprotektahan ka eh. Kahit alam na matakaw ka sa kwarta, di ba? Ho, hindi ka naman sinisipa sa DepEd. Ha? Ini-entertain ka naman. O, parang ganyan yung sinasabi ni Lisa Araneta eh. Pinapakisamahan ka ng maganda ng asawa ko. Tapos nung sinabing bangag si asawa ko, yung Marcos Jr., ay tatawa ka. Eh, alam niyo naman si Inday Takaw, mahilig talaga sa ngiting aso yan eh, di ba? Di ba? Mahilig sa ngiting aso yan. Kaya ako naintindihan ko alam niyo hindi ang bunyog tayo, hindi naman tayo makamarcos eh. Hindi naman tayo makamarcos. Kaya lang, sa punto lang, pag tignan nyo yung sitwasyon ni Lisa Araneta, maiintindihan mo kung bakit. Hindi ko kinakampihan Wala naman tayong kinakampihan sa gulo nila eh. Pero ikaw nga naman, totoo nga naman. Si Inday Takaw, hindi pa naman sinisipa ni Marcos sa pagka-DepEd Secretary, pinapakisamahan pa ng maayos. Kinakausap ni Marcos Jr., o di ba? At syempre, dahil gabinete ka ni Marcos, kasama pa rin si Inday Takaw sa meeting ng gabinete. Ibig sabihin, kasama ka sa team ng administrasyon. Tapos pupunta ka dun sa rally, tatawagin yung boss mo na bangag, tapos tatawa ka. Hindi lang parang,
pinakita ni Inday Takaw na pinagtatawanan niya yung sarili niyang boss. Eh pagka ganon, sabi mo sa level na lang ng personal respect, o di ba? Wala man tayong pakialam nga sa kanilang bangayan. Sa level ng personal respect, boss mo yon, pinagtatawanan mo dahil sinasabing bangag. At ang nagsasabi bang bangag ay yung tatay mismo ni Inday Takaw, si Kanor. Kung may delikadesa itong si Inday Takaw, magre-resign to. Magre-resign dapat si Inday Takaw. Kaya problema, sa tingin ni Lisa Araneta, hindi pa rin talaga binibitawan ng kanyang asawa ni Marcos Jr. si Inday. Pero siguro, kung si Lisa Araneta ang tatanungin nyo, sisipain niya na si Inday Takaw. Pero baka malapit na. O, di ba? Bad shot na yan sa akin, sabi ni Lisa. Napakahirap nung magiging relasyon nila dahil syempre, tignan nyo na lang on the personal level. Ang presidente, maraming mga okasyon yan, mga seremonya, mga formal gatherings, formal meetings, at maraming pagkakataon, halos araw-araw yan, na makakasama, magkakasalubong si Lisa at si Inday Takaw. Eh syempre, si Inday Takaw, Vice President pa rin yan. Parte yan ng administrasyon. So, anong gagawin ng dalawa? Talagang si Lisa Araneta, siya talaga, hindi na makikipagplastikan dyan. Bad shot na nga sa kanya. Kaya lang, mahirap na sitwasyon po yan dahil kung ngayon, bulgar na yan, mapapansin na yan talaga ng media na siyempre, kung ito ang presidente, katabi nung First Lady, tapos katabi niya yung Vice President, o edi magkakailangan sila, hindi sila magpapansinan. Ha? O ano bang gagamitin ni Inday o ni Lisa? Orokan o Tupperware? Diba? Maliban na lang kung magpaparitoke sila. Gagamit sila ng Orokan o Tupperware sa kanilang mga pagmumuka. Eh, si Lisa ayaw na maging Orokan eh. Kumbaga kay Lisa Marcos, sinasabi niya, magpakatotoo na tayo, sister. Di ba? Bad shot ka na sa akin. So talagang si Lisa Araneta, uminom na ng Sprite. O yan. O nagpakatotoo na, di ba? Wala nang plastikan. Kay Lisa, wala nang plastikan. Binad shot niya na si Sara Duterte. Hindi na tayo friends. O, kaya lang, alam ka naman mumurahin niya ng harap-harapan. Hindi naman siguro. Kaya lang, ito nga si Inday Takaw, kung mahiya ka nga, di ba? Magre-resign ka na eh. Kung may konti kang kahihiyan. Kaya lang, alam naman natin ng mga Duterte, si Inday Takaw, talagang pinanganak na makapalang mukha niyan, di ba? Wala naman kasing kapalang mukha niyan, di ba? Di ba, Amy? Sanay naman si Inday Takaw sa ganyan. Oo. Kapal-kapal na lang ng ng mukha pag may time, di ba? Oh, yun lang naman ang punto. Kaya lang ito, may implikasyon to sa politika. Ano po yun? Siyempre, aminin man natin o hindi, First Lady yan eh. Asawa yan ng presidente. Asawa yan ni Marcos Jr. Meron malaking impluensya. Siyempre, yung damdamin ni Lisa Araneta, yung opinion, yung sinasabi ni Lisa Araneta sa kanyang asawa. Siyempre, pag matutulog na yan sa gabi, nag-uusap niya mag-darling. O, di, siyempre, mag-asawa yan eh. Di kinukwento talaga ni Lisa Araneta yung galit niya kay Inday Takaw, na siguro sinasabi ni Lisa yan. Ikaw naman, darling, binabastos na tayo ng harap-harapan eh. Ha? Eh, kinukuano ka na eh. Kung ano-ano sinasabi sa'yo ng pamilyang yan. Hinuhudas ka. Harap-harapan ka ng, hinaharap-harapan tayong tinatarantado ng mga Duterte. Eh, ikaw naman, ayaw mo pang sipain sa gabinete yan. Siguro, inaaway ni Lisa Marcos Araneta, itong si Marcos Jr. Kasi, nung in-interview po si Marcos Jr., tinanong siya ng mga media kung ano ang status ng kanilang relasyon ng kanyang Vice President. Alam nyo ang sabi ni Marcos Jr.? It's complicated. O, di ba? Parang artista lang. Pero nag-uusap naman daw sila. Sabi ni Marcos Jr., wala naman daw nababago sa kanilang relasyon. Ay, matindi talaga si Marcos, no? Ha? Hindi kaya tinatanong ni Marcos Jr.,
kay Lisa Araneta na bakit ba sinabi ng tatay mong bangag ako? Na ako ay nagparehab sa Germany. Kung totoo man yun o hindi, kung totoo, di, simple lang naman gagawin ng mga Duterte. Ilabas nyo yung ebidensya. Ilabas nyo yung pulburon video. Tayo, wala tayong kakampihan dyan. Diba? Basta totoo. Basta totoo. Diba? Ngayon, sinabi ni Marcos Jr., complicated ang kanyang relasyon, di ba? Siyempre, ewan ko kay Marcos Jr., pero tingin ko may gigil din sa dibdib niya yan. Hindi niya makalimutan, siyempre, yung ginawa ni Rodrigo Duterte na tinawag siyang bangag. At tinawag siyang hanggang second year college lang ang natapos, di ba? Madami pang sinabi si Duterte, di ba? Tungkol dito kay Marcos Jr., tinawag pang crying baby. Tinawag ni Canor, si Marcos Jr. na iyakin. Di talagang itong asawa na si Lisa, talagang gigil na to. Kung hindi lang siguro to mga nasa Malacanang, baka nagsabunutan na yan. Sinabunutan na ni Lisa Araneta si Inday Takaw. Ganun po yun mga kabunyog, mga kababayan di ba? Wala namang intriga dyan kasi galing sa kanila yan. Ngayon, ang tanong na lang dyan, hanggang kailan matatagalan ni Marcos Jr. na yan ay nasa kanyang gabinete? Kasi araw-araw makikita ng asawa niya yan. Kung ikaw si Lisa Araneta Marcos, bad shot na sa'yo si Inday Takaw, araw-araw sila magkakabad tripan dyan, di ba? Mababad trip ka kapag nakita mo yung taong kinasusuklaman mo, kasama mo. Maliban na lang ang pinakamagagawa nila dyan, magpa-plastikan sila ngayon. Hindi naman pwedeng mangyayari dyan, kada salubong nila, parang wala silang nakita, di ba? Napakapangit tignan po niyan, di ba? Sa ating bansa. Ano yan personal na away na nila yan, na talagang nauwi na rin sa politika yan, di ba? So, makita nyo dito yung ang nag-i-stay, kaya na lang nag-i-stay si Inday Takaw dyan sa gabinete ni Marcos. Kay Marcos Jr. na lang talaga ang pagpapasya. Pero tingin natin, darating ang panahon na tatanggalin na din yan. Diba, ganun lang yan. Ganun lang po yan kasimple. At tingin ko talaga, wala nang paraan para magkakasundo pa itong mga paksyon ng Duterte Marcos na ito, yung kanilang away, dahil lantaran naman na yung mga ambisyon Sigurado tayo, hindi naman papayag sila Martin Romualdez at Lisa Araneta Marcos na ang mamanukin nila si Inday Takaw. Wala nang unit team Wala na yon. Wasak kiki na yon. Wasak na po yon. Di ba? Wasak na yung unit team. Ganon din ang mga Duterte. Hindi naman la inaasahan na si Inday Takaw pa ay kukunin ng mga Marcos. Malamang nga niyan, di ba? Sila Romualdez na nga. Si Romualdez para may balak din tumakbong presidente yan, di ba? Ganon po yun. Or pwedeng si Rapi Tulfo, mamanukin ni Marcos. Maraming pwedeng posibilidad sa politika, mga kabunyog, mga kababayan. Di ba? Pero, ang mga Marcos, hindi na po yan sasama sa Duterte. Kasi nandun na yung sakit, yung pait. Ano ko ibig sabihin? Personal na yung atake. Sinabi na ni Lisa Marcos, bad shot na sa akin yan. Hindi niya na yun mababawi. At naibulgar na yun ni Duterte, yung bangag. Bangag yang si Bongbong Marcos. Crying baby yan. Second year college lang yan, di ba? Ang dami na sinabi ni Canor dyan, nila Baste, nila Polong, nila Roque, wala na. Di ba? Makikita nyo, ganyan lang ang politika. Your best friend is your best enemy. At ang matindi pa dyan, pag kumalas na talaga si Marcos Jr., ibig sabihin tinabla na itong si Inday Takaw, hindi lang po yan simpleng tatanggalin sa pwesto.
pwedeng bubutasan na yan sa mga kaso. Pwedeng kasuhan, di ba? Di ba, alalahanin natin, kahit po yung ICC, isinabit na po itong pangalan ni Inday Takaw dyan sa International Criminal Court. Di ba? O, kung i-recognize ni Marcos Jr. ang ICC, ang jurisdiction ng ICC, nagbago na ang ihip ng hangin. Talagang si Marcos Jr., sinabi niya, sige, i-recognize na namin tong ICC. Yan po. Pwede nang at lumabas ang warrant of arrest, mapupusoy na itong mga Duterte. Pupusasan, huhulihin. Paano kung kasama si Inday Takaw dyan? Masakit po yan. Napakasakit, Ate Inday. Ate na Inday pa, no? O, di ba? Masakit na yan. Dyan panalong-panalo si Marcos dyan. Madudurog niya talaga mga Duterte. Kapag pumasok ang ICC sa Pilipinas na-recognize ng gobyerno. Kasi warrant of arrest po yan eh. At pag may warrant of arrest yan, 3 lang naman option ng mga Duterte. Kung sila'y papangalanan dun sa warrant of arrest. Sumuko ng mapayapa, ikukulong sila sa dahag. Pwede rin sila'y magtago, magiging puganti sila kagaya ni Bantag tsaka ni Kibuloy. Nagtatago sa batas. So mga wanted na. Pangatlo, manlaban. O, matotokwang naman yung mga Duterte pag nanlaban. Tokwang po yan. Matotokhang yan. O, anong senaryo doon ang pwede? Yan ang pinaka-worst na pwedeng gawin ni Marcos sa mga Duterte. At sa atin nga, tayo, sinasabi natin, papasukin ng ICC sa ngalan ng katarungan. Kung anong motibo nila Marcos, nila Lisa, away nila sa politika yan, tayo para sa atin, kaya natin sinasabing papasukin ng ICC sa Pilipinas sa ngalan ng katarungan, ng katotohanan, katarungan para sa mga biktima ng mga patayan ni Duterte. Di ba? Yan. So hanggang dito na lang ating vlog. Abangan natin ang mga susunod na kabanata. Binoljak na ni Lisa Araneta Marcos. Lantaran na itong si Inday Takaw, Sara Duterte. Marami pang mga exciting na mga magaganap po dyan sa Boljakan na yan. Pero first time, nagsalita ng direkta itong si Lisa Araneta Marcos laban sa mga Duterte. First time ito. At tingin ko marami pang susunod dito. Abangan natin kung kailan sisipain si Inday Takaw sa Department of Education. Di ba? So hanggang dito na lang ating vlog, mga kabunyog, mga kababayan. Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.